mo ba na sa Mindanao ngayon ay alerto yung mga tao? Ha? Alam mo kung saan parte sa Mindanao? Sa may Davao po. Oo. Naka-alert ang mga tao doon, mga vloggers doon, mga DDS supporters at DDS vlogger, alerto sila doon. Alam nyo kung bakit? Dahil marami na namang mga pulis ang umaaligid sa bahay ni Congressman Paulo Duterte at kay Mayor Baste Duterte at ang KOGC compound. Maraming pulis doon umaaligid, marami yung mga galing sa ang parte ng Mindanao, mga sasakyan ng pulis ando doon. Tampak naman sila doon. Ngayon, siyempre yung mga tao, yung mga vloggers doon alerto. Siyempre, katulad ng dati, yung ginawa nila na pinasok nilang KOGC, naglabas sila ng statement na walang katotohanan yung ganung yung ganung balita, fake news daw yung ganung balita. Ganon din yung ginawa nila noon, pinasok ng KOGC, fake news daw, tapos nagula na lang na madaling araw gusto nang pasukin ng mga pulis yung KOGC. Ganon din ngayon, ganon din yung nakukuhang intelligence report ng mga Duterte at ang KOGC na gustong pasukin at halughugin yung bahay ni Baste Duterte at ni Kong Paulo Duterte pati yung KOGC. Gustong pasukin mga pulis, kaya andyan sila ngayon, nag-ano sila, binabantayan nila yung bahay ng mga Duterte family, lalong lalo na ang KOGC. Alam mo, di ko maintindihan anong gusto nilang kunin, bakit nila papasukin, anong gusto nilang kunin doon, di ba? Anong ebidensyang mayroon na kung bakit ang administrasyong ito nakatutok lang talaga sa mga pamilyang Duterte at saka KOGC. Dahil ang Duterte, number 1 supporters nila dyan, yung KOGC, yung Kingdom of Jesus Christ. Yun yung number 1 na nila tawag dito, supporters. Kaya nandun sila, puro na naman kababalaghan. Kaya hindi naman kikilos yung mga pulis na yan kung walang utos ang Malacanang Hindi kikilos yung mga pulis ng ganyan sa buong Mindanao kung walang utos yung Malacanang, yung adik na nasa Malacanang ang alam mo kung anong itsura, parang inaano nata ng formalin yung katawan nun. Nabubuhay lang yun dahil sa kasisinghot ng droga Hindi kikilos yung mga pulis na yun kung walang direct utos galing sa Malacanang. Hindi gagalaw yung mga yan, lalong-lalo na nitong mahal na araw. Kaya yung mga Duterte supporters at vloggers nakatutok, alerto sila doon, lalo-lalo parting Davao, dahil cover up nila yan, ipapakita nila yung pinagagawa nitong administrasyong ito sa taong bayan, lalong-lalo na sa pamilyang Duterte. Dahil hindi natitinag yung yung trust rating ni BP Inday Sara Duterte. Hindi nila mapabagsak-bagsak kahit anong paninira nila. Ang daming mga vloggers parting Mindanao, mga Bisaya, inaalok, nababayaran ng 100,000, sisiraan lang ang mga Duterte. Pero hindi nagpapatinag yung ibang tao. Hindi nakukuha sa pera, hindi mukhang pera, hindi nila kailangan yun. Nabubuhay sila sa pagsisikap, hindi sa paninira sa mga politikong sinusuportahan nila. Maraming maraming nagme-message, lalo pat viral ka lagi, marami kang followers, doon kaya yariin yan, talagang aanuhin ka, aalukin ka ng malaking pera para lang manira. Ang dami dyan, yung may kaso na laging nakamas, ganoon yun, pira-pira lang yun. Pag hindi yun nabayaran, babaliktad yun, magpo-post yun regarding sa inuutos sa kanya. Pag nabayaran na siya ulit, babalik uli yun sa dati. Ayop si mga upok pera, mga vloggers na yan. Basta sa inyo na ang kapulisan sa parteng Davao at Mindanao ay
umaaligid sa bahay ng ating butihing Congressman Paulo Duterte at ni Mayor Baste Duterte at ang QOGC compound. Andiyan dyan sila sa paligid. Dati wala naman na yan nawala na yan. Ngayon bumabalik na naman, nandoon na naman sila. Pag nandiyan dyan na sila, ibig sabihin mayroon silang binabalak, may plano sila na lulusubin yung bahay naman at yung QOGC. Kaya alerto lang tayo, kailangan nating bantayan nito. Nandito rin ako sa Maynila, kahit wala ako doon, nakaantabay ako sa lahat ng mga pangyayari. Yung mayroon daw yung mga vloggers dyan sa mismong sa Davao, naantabayanan natin. Sila si taga Bukid, yan, nabantayan natin yan. Yun lang mga idol, hanggang sa muli, maraming salamat.